Madilim ang highway. Umiindak ang mga poste ng ilaw sa saliw ng ulan, parang malalaking kandilang pinapatay ng hangin. Sa loob ng isang lumang SUV, mag-asawang tila gising pa rin ang mga mata sa kabila ng mahabang biyahe. Humahalik sa windshield ang buhos ng ulan, bawat patak ay parang kumpas ng oras na ayaw huminto. Si Gemma ang nasa passenger seat, nakasandal ngunit hindi mapakali, habang si Joseph naman ang nakatutok sa kalsada, ang mga daliri mariin kumakapit sa manibela. Kung hindi tayo natagalan sa hospital, kanina pa tayo nakauwi, bulong ni Gemma, pilit pinapakalma ang sarili. Nakatingin siya sa manipis na brown folder na hawak, nakapaloob ang mga resulta ng check-up nilang mag-asawa. Hindi agad sumagot si Joseph. Inilapit niya ang mukha sa manibela, animoy kailangan niyang isama ang buong katawan para makita ang daan sa gitna ng kulog at ulan. Sa likod ng katahimikan, naroon ang bigat ng iniisip niya. Wala tayong kasalanan, sa wakas, mahinang sagot niya. Hindi natin kasalanan kung hindi pa rin tayo nagkakaanak. Sumikip ang dibdib ni Gemma. Kung paano ito sinabi ni Joseph, hindi parang katwiran, kundi parang dasal, mas lalong nagpalalim ng sugat. Pinilit niyang ngumiti, ngunit halata sa gilid ng kanyang mata ang luha na pilit niyang pinipigil. Muling tumama ang liwanag ng kidlat. Sa isang iglap, nakita nila ang kanilang mga mukha sa rearview mirror, pagod, may bahid ng lungkot, pero magkadikit. Hook moment, agad na tensyon, biglang kumislot ang makina. Tumalo ng mga karayom ng dashboard, bumigay ang aircon, at umalinggaw ang tunog ng metal na parang kinakaladkad. Pinara ni Joseph ang sasakyan sa gilid ng kalsada, kasabay ng malakas na ugong ng kulog. Hindi pwede ito, mabilis niyang usal. Bumaba siya para silipin ang hood. Agad siyang sinalubong ng malamig na ulan at malamlam na liwanag mula sa nagkikislapang ilaw ng sasakyan. Naiwan si Gemma sa loob, nagmamasid mula sa windshield. Sa bawat kidlat, tila may nakikita siyang anino sa may gilid ng kalsada, mahahabang hugis, nakatayo sa damuhan. Pumikit siya sandali, sinisiguro sa sariling imahinasyon lang iyon. Ngunit nang dumilat, naroon pa rin. Parang nag-aabang. Pinasok muli ni Joseph ang loob, basang-basa at may kasamang hangin na malamig at nanunuot. Hindi aandar. Overheated. Malas pa, walang signal, sabi niya, hawak-hawak ang basang cellphone. Nanlumo si Gemma. Pinagmasdan niya ang basang buhok ng asawa at ang nanginginig na kamay nitong hindi alam kung saan hahawak. Pinilit niyang bumuntong hininga, ipinaalala sa sarili na hindi ito ang unang beses na nagkaaberya sila sa biyahe. Ngunit may kakaiba ngayon, parang ang mismong dilim ng gabi ay may sariling laman. Kung may malapit lang na bahay, doon muna tayo, alok niya. Hindi safe dito. Bumalik sa isip ni Gemma ang hapon lang kanina, nasa isang cafe sila pagkatapos ng appointment. Kahit mabigat ang resulta ng doktor, nagawa pa rin nilang magpangiti. Baka hindi ngayon, pero darating din ang anak natin, sabi ni Joseph noon, nakahawak sa kamay niya. At kung hindi tayo pa rin ang pamilya. Naging kanluman iyon ni Gemma. Ngunit ngayong nasa gitna sila ng ulan at dilim, pakiramdam niya'y unti-unti ring nabubura ang pangakong iyon, tinatangay ng malamig na hangin. May nakita akong ilaw kanina, sabi ni Gemma, halos pabulong, nakadungaw sa basang bintana. Ilaw, tanong ni Joseph, nakakunot noo. Sa gubat banda roon parang gasera. Nagkatahimikan. Ramdam nilang pareho na wala silang ibang choice. Kaya kahit alanganin, binuksan ni Joseph ang hazard light at kinuha ang flashlight sa glove compartment. Kung may bahay nga, doon na muna tayo. Baka makisakay o makicharge. Tumango si Gemma, ngunit mahigpit ang hawak niya sa folder ng resulta, parang iyon lang ang paalala na may dahilan sila para lumaban, kahit anong mangyari ngayong gabi. Lumabas silang dalawa, hawak ni Joseph ang flashlight. Agad silang sinalubong ng amoy ng basang lupa at ang lagaslas ng mga dahon sa ilalim ng kanilang mga paa. Tumitilaok ang mga palaka at sa bawat hakbang, parang may kasabay silang naglalakad sa dilim. Sigurado ka bang tama to? Nanginginig na tanong ni Gemma. Wala tayong choice, sagot ni Joseph, pilit pinapalakas ang boses. Kaysa maghintay sa kalsada, baka may dumaan na hindi tao. Sa salitang iyon, parang sumikip ang paligid. Habang papalapit sila sa pinagmumula ng ilaw, napansin ni Gemma ang mga nakasabit na palaspas na tuyo sa mga puno, pati mga boteng may lamang likido na nakalibing sa lupa. May mga bulong ng hangin na tila umiikot sa kanilang dalawa. Mga anito, bulong ni Gemma. Baka mga pamahiin lang, pilit na sagot ni Joseph.
Ngunit ramdam niyang hindi basta palamuti iyon. At doon, sa pagitan ng mga puno, nakita nila ang maliit na kubo, may nakasinding gasera sa bintana, at anino ng taong gumagalaw sa loob. Nagkatinginan silang dalawa. Parehong pagod, parehong kinakabahan, ngunit parehong umaasang makakakita ng tulong. Bumukas ang pinto bago pa sila makalapit. Lumabas ang isang babae, nakaputi, mahaba ang buhok, may ngiting hindi matukoy kung mapagkakatiwalaan o mapanganib. Napadpad kayo dito, malamig na bati ng babae. Malayo ang kabihasnan. Bihira ang dumaraan. Nagulat sila. Tila hinihintay na sila. Pasensya na po, sabi ni Joseph, nauutal, nasiraan po kasi kami sa daan. Baka pwedeng makisilong sandali hanggang tumila ang ulan. Ngumiti ang babae. Ngunit sa ngiting iyon, may kakaibang init, hindi pangkaraniwang kabaitan, kundi parang nag-aanyaya ng mas malalim na bagay. Ipasok ninyo ang sarili ninyo, wika niya. Hindi kayo ligtas sa labas. Pumasok sila sa kubo. Mainit sa loob, may amoy ng nilagang luya at usok ng kandila. Sa dingding, nakasabit ang iba't ibang palamuti, buntot pagi, tuyong bawang, at mga lumang larawan. Napatingin si Gemma sa babae. Ako nga pala si Gemma, at ito si asawa ko, si Joseph. Tumango ang babae, pinasadahan sila ng malamig na tingin. Ako si Mercedes, sagot niya, malumanay ang boses. At ngayong gabi kayo ang aking mga bisita. Muling kumidlat. Sa gilid ng mata ni Joseph, parang may nakitang kakaibang hugis sa anino ni Mercedes, mahaba, matulis, at kumikilos na parang hindi tao. At doon natapos ang unang yugto ng kanilang gabing hindi nila malilimutan. Mainit sa loob ng kubo, ngunit hindi iyon kaginhawaan na nakapagpapakalma. Para bang ang init ay nagmumula sa isang bagay na masyadong malapit sa balat, parang usok ng apoy na kumakapit hanggang kaluluwa. Pinaupo sila ni Mercedes sa isang mababang bank na yari sa kawayan. Sa gitna ng lamesa, nakalatag ang isang mangkok ng sabaw. Umaalingasaw ang halimuyak ng luya at bawang, karaniwang pampainit, pero ngayong gabi, may halong pait na hindi maipaliwanag. Pasensya na kung wala akong maihain na magarbo, sabi ni Mercedes, nakangiti. Pero sa lugar na ito, simpleng pagkain lang ang meron. Nagkatinginan sina Joseph at Gemma. Gusto sana nilang tanggihan, pero gutom at pagod ang nangingibabaw. Kinuha ni Joseph ang kutsara, tikim lang muna, bago sinundan ni Gemma. Salamat po, mahina ang sagot ni Gemma, pinipilit magpakita ng galang. Habang kumakain, tinitigan ni Mercedes ang mag-asawa na parang binabasa ang kanilang mga iniisip. May paraan siya ng pagtitig, mahaba, hindi kumukurap, pero may kasamang ngiting waribay may lihim siyang alam. Hindi kayo taga rito, Anya. Hindi tanong, kundi pahayag. Galing po kami ng Maynila, sagot ni Joseph, pilit nakangiti. Nasiraan lang sa daan. May trabaho ako sa construction, dagdag niya, para punuin ang katahimikan. At asawa ko naman, siya ang ilaw ng bahay. Napatingin si Gemma sa kanya. Kahit may halong biro, ramdam niya ang bigat ng tono ng asawa. Sa mga huling linggo kasi, parehong pasa nila ang tanong, kailan kaya kami magkakaanak? Maganda, ani Mercedes, parang biglang naaliw. Dapat may pundasyon bago ang lahat. Ang bahay ang pamilya. May diin ang kanyang boses sa huling salita, na parang sinusukat kung gaano kalalim ang sugat sa puso ni Gemma. Hindi napansin ni Gemma na nakapatong pa rin ang folder na hawak niya sa kandungan. Napatingin si Mercedes roon at bahagyang kumunot ang kanyang noo. Papeles, tanong niya, nakaturo. Agad tinakpan niyo ni Gemma gamit ang palad. Results lang po galing sa hospital. Hindi niya na detalye. Ayaw niyang buksan ang kahinaan nila sa isang estranghero. Ngumiti si Mercedes. Mga sikreto. Pero hindi lahat ng sikreto ay dapat itinatago. Kumalansing ang kutsara ni Joseph sa mangkok. Kung okay lang po, baka pwedeng makigamit ng phone ninyo bukas. Para makatawag kami ng mekaniko. Umiling si Mercedes, mabagal, mahaba. Walang signal dito. Wala ring telepono. Ang bayan. 2 oras lakad, 3 oras kung umuulan. Namilog ang mga mata ni Gemma. Parang sumikip ang kubo. Walang labasan, walang paraan para makabalik kaagad sa kaligtasan. Pagkaraan ng hapunan, inalok sila ni Mercedes ng isang kwarto sa gilid ng kubo. Hindi kayo pwedeng manatili sa labas. Delikado. Delikado? Bakit po? Tanong ni Joseph.
Sandaling natahimik si Mercedes. Pagkatapos, umiti muli, ngiti na parang palusot. Mga hayop. Mga mababangis na gumagala kapag gabi. Ngunit alam ni Gemma na hindi iyon buong katotohanan. May paraan ng pagsabi si Mercedes, parang may tinatago, parang hindi niya sinasabing mga hayop lang. Pinilit nilang magpasalamat at pumasok sa maliit na kwarto. Habang nakahiga sa banig, magkatabi, hindi mapakali si Gemma. Tahimik ang kubo, maliban sa mga kuliglig at tunog ng ulan sa bubong. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may pakiramdam siyang may nakikinig. Hindi ako mapakali, bulong niya. Alam ko, sagot ni Joseph, hawak ang kamay niya. Pero bukas, lalakad tayo palabas. Hindi tayo pwedeng umasa sa kanya. Tumango si Gemma, pero hindi niya mapigilang maalala ang mga mata ni Mercedes, matatalim, malamlam, parang gutom na hindi para sa pagkain. Pumikit si Joseph, ngunit hindi siya nakatulog ng mahimbing. Sa kanyang panaginip, naroon si Mercedes, nakatayo sa gilid ng kanilang higaan. Ngumingiti ito at dahan-dahang lumalapit. May mga bulong na hindi niya maintindihan, mga salitang hindi pamilyar, ngunit dumidiretso sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang lamig ng hininga nito sa kanyang leg. Nang idilat niya ang mata sa panaginip, hindi niya alam kung gising ba siya o nananaginip pa rin. Biglang nagising si Joseph, pawis na pawis. Okay ka lang, tanong ni Gemma, nag-aalalang nakatingin. Panaginip lang masama. Umiling siya, pero sa sulok ng kanyang mata, tila nakita niyang may anino sa labas ng bintana, nakasilip, nakikinig. Kinabukasan, kumidlat pa rin sa kalangitan. Ang lupa ay basa, at ang hangin amoy usok ng kahapon. Pinilit ni Joseph na silipin muli ang sasakyan sa kalsada. Ngunit nang bumalik siya, hindi na niya alam kung mas gumaan o mas bumigat ang loob niya. Nakaupo si Gemma sa lamesa, habang si Mercedes ay nagpipiraso ng tuyong dahon at inilalagay sa maliit na bote. Parang walang pakialam na may bisita siyang nakatingin. Para saan po yan? Tanong ni Gemma. Ngumiti si Mercedes, hindi tumingin. Pampalakas ng katawan. Pampalapit ng loob. Depende kung paano gagamitin. Hindi alam ni Gemma kung bakit kinilabutan siya. Habang nagkakape sila, biglang may kumatok sa pinto. Mahina, paulit-ulit. Nang buksan ni Mercedes, isang batang lalaki ang lumitaw, payat, may dalang sako, at mga matang parang laging gising. Buknoy, tawag ni Mercedes. Ano nang dala mo? Inilapag ng bata ang sako. Mga isdang hindi sariwa at ilang dahon. Hindi ito nagsalita, nakatitig lang kina Joseph at Gemma. Parang gusto niyang may sabihin, pero natatakot. Mga kapitbahay, sabi ni Mercedes, sinara ang pinto. Maraming nakakaalam na nandito kayo. Napatingin sina Joseph at Gemma sa isa't isa. Ang simpleng pagkakasabi ng linyang iyon, parang banta na hindi direkta. Habang palubog ang araw, lumapit si Mercedes kay Joseph. Maganda ang dugo mo, bulong niya, halos hindi naririnig ni Gemma. Napatigil si Joseph. Hindi niya alam kung nagbibiro lang ba ito o seryoso. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Mercedes, wala siyang nakitang biro, kundi gutom. At doon nagsimula ang panginginig ng gabi, alam nilang hindi sila basta bisita sa kubo na yon. May dahilan kung bakit sila pinatuloy. Nagising si Joseph bago pa sumikat ang araw. Basang-basa ang kanyang damit, pawis na pawis, kahit malamig ang hangin sa loob ng kwarto. Sa kanyang panaginip, naroon ulit si Mercedes, nakahubad ang balikat, nakaluhod sa tabi ng kanyang higaan, at binubulong ang mga salitang hindi niya maintindihan. Ngunit ang pinakanakakagulat, sa panaginip na iyon, hinalikan niya si Mercedes. At hindi niya tinanggihan. Napaupo siya bigla, hingal na hingal. Nakita niyang mahimbing pa si Gemma, yakap ang folder ng resulta. Tumayo siya, lumabas ng kwarto, at naglakad papunta sa kusina. Doon, sa dilim ng madaling araw, nakaupo si Mercedes sa isang banig. Sa harap niya may mga bote at tuyong dahon. Pinipisil niya ang katas ng ugat at pinapahid sa dila. Nang makita siya, umiti ito. Hindi ka makatulog, wika niya, malumanay. Masamang panaginip, sagot ni Joseph, pilit tumatawa. Hindi panaginip ang lahat ng iyon, sagot ni Mercedes, mabagal, halos pabulong. Minsan, totoo ang nakikita ng mata sa ilalim ng talukap. Tumayo si Mercedes, dahan-dahan, at lumapit kay Joseph. Malapit na malapit, halos magdikit ang kanilang balat. Ramdam niya ang malamig na hangin na galing sa katawan nito, ngunit may kakaibang init sa bawat galaw.
Alam kong may kulang sa inyo, bulong ni Mercedes, nakatingin diretsyo sa mga mata niya. Pangarap niyo ang anak. Pangarap niyo ang tahanan. Pero may pader na hindi niyo malalagpasan maliban kung may tutulong. Parang huminto ang mundo. Naramdaman ni Joseph ang bigat ng boses niya, hindi lamang sa tenga kundi sa dibdib, parang pumapasok diretsyo sa kanyang dugo. Tutulungan mo kami, mahina niyang tanong, halos wala sa sariling lumabas ang mga salita. Ngumiti si Mercedes. Pero may kapalit. Joseph, biglang tawag ni Gemma mula sa likod. Nagulat siya na paatras. Agad ding lumayo si Mercedes at nagkunwaring nag-ayos ng mga bote. Nagising ka na pala, wika niya, ngiting parang walang nangyari. Napatingin si Gemma sa kanila, halata ang pagtataka sa kanyang mga mata. Ngunit pinili niyang hindi magtanong. Sa halip, hinila niya ang braso ng asawa. Halika na. Bumalik ka sa kwarto. Habang naglalakad pabalik, ramdam ni Joseph ang panlalamig sa kanyang batok. May halong hiya at kaba. Ano ba ang nangyayari sa akin? Kinabukasan, tila may pagbabago kay Joseph. Habang nag-aalmusal sila ng tuyong isda at kanin, napansin ni Gemma na nakatitig lang siya kay Mercedes, para bang nawala sa paligid ang lahat. Joseph, tawag ni Gemma para ibalik ang atensyon. Ha? Mabilis na sagot niya, pilit tinatago ang pagkalito. Ngunit malinaw na hindi na siya katulad ng dati. Ang kanyang mga mata parang may ibang apoy. Pagkatapos ng almusal, lumapit si Buknoy kay Gemma habang naghuhugas siya ng pinggan sa poso. Mahina ang boses ng bata, halos hindi marinig. Ate, sabi niya, nakatingin sa lupa, huwag po kayong magtiwala sa kanya. Napatingin si Gemma. Kanino? Kay Mercedes. Hindi binanggit ng bata, pero malinaw sa kanyang mga mata. Bakit? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Umuso si Buknoy, parang ayaw magsalita. May mga nawala na pong ibang dumaan dito. Nalaglag ang baso sa kamay ni Gemma, nabasag sa bato. Agad niyang pinulot, ngunit nanginginig ang kanyang mga daliri. Gabi. Tahimik ang paligid. Si Gemma, hindi makatulog, napilitang bumangon para mag-inom ng tubig. Ngunit nang bumalik siya sa kwarto, wala si Joseph. Nabagsak ang malamig na kaba sa kanyang sikmura. Agad niyang hinanap sa kusina, sa bakuran, sa paligid ng kubo. At doon, sa may gilid ng gubat, nakita niya. Si Joseph, nakatayo sa harap ni Mercedes, parang isang batang walang sariling isip. Nakatitig siya habang inaabot ng babae ang isang baso ng madilim na likido. Joseph, sigaw ni Gemma. Nagulat si Joseph na pabitaw sa baso. Tumapon ang likido sa lupa, at agad namatay ang maliliit na damo sa paligid. Ano to? Galit na tanong ni Gemma, nanginginig ang boses. Anong ginagawa mo sa asawa ko? Ngumiti si Mercedes, mabagal, parang hindi apektado. Tinutulungan ko lang siya. Ang hindi mo kayang ibigay, ako ang magbibigay. Namula ang mukha ni Gemma. Wala kang karapatan. Lumapit siya at hinila si Joseph palayo. Ngunit parang bato ang katawan ng asawa, ayaw gumalaw. Joseph, mahal, umalis tayo dito. Ngayon din eh. Ngunit hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya kay Mercedes, parang nahulog na ang kanyang kaluluwa sa ibang kamay. Sa desperasyon, sinampal ni Gemma ang asawa. Malakas. Isang iglap, bumalik ang ulirat ni Joseph. Napatitig siya kay Gemma, halatang naguguluhan. Anong nangyayari? Bulong niya, hawak ang pisngi. Umaalis tayo, mariing sagot ni Gemma. Bago mahuli ang lahat. Ngunit sa likod nila, narinig nila ang tawa ni Mercedes. Mabagal, mahaba, parang umaalingaw-ngaw sa buong gubat. Hindi kayo makakaalis, anya. Hindi pa tapos ang gabi. Muling kumulog. Sa liwanag ng kidlat, nakita ni Gemma ang tunay na anyo ni Mercedes, saglit lang, ngunit sapat para bumakat sa isip niya, mahahabang kuko, balat na parang kaliskis, at mga matang kumikislap na pula. Pagbalik ng dilim, muli itong naging tao. Ngunit alam ni Gemma ang katotohanan. Hindi lang sila stranded. Hindi lang sila bisita. Sila ang susunod na biktima. At sa sandaling iyon, nagsimula ang totoong digmaan, hindi lang laban sa halimaw, kundi laban sa pagkawasak ng tiwala nilang mag-asawa. Mabigat ang hangin sa kubo. Para bang bawat paghinga ay may kasamang usok na hindi nakikita, kumakapit sa baga. Tahimik si Joseph, nakaupo sa gilid ng banig, nakayuko, hawak ang ulo na parang mabibiyak.
Si Gemma, nakatayo sa pinto, pinagmamasdan siya. Ang lalaking nakilala niya bilang matatag, masayahin, at palaging nagpapalakas ng loob niya, ngayon ay parang nabura. Ang mga mata nito, malayo, puno ng mga aninong hindi niya maabot. Joseph, bulong niya. Kailangan nating umalis. Ngayon na. Umiling si Joseph, halos wala sa sarili. Hindi ko alam kung kaya ko. Mula sa kusina, dumating si Mercedes, may hawak na mangkok ng mainit na sabaw. Para sa kanya, sabi niya, inilapag sa harap ni Joseph. Makakatulong para luminaw ang isip. Agad na hinarang ni Gemma. Hindi niya kailangan yan. Nagkaharap sila ng tingin. Ang mga mata ni Mercedes, malamlam na pula sa ilalim ng anino. Hindi ikaw ang makakapagsabi niyan. Kumapit si Gemma sa braso ng asawa. Joseph, huwag. Huwag mong inumin. Nanginginig ang kamay ni Joseph. Pinagpapawisan siya, naguguluhan, tila nahihila sa dalawang direksyon. Ang isa, boses ng asawa, ang isa, bulong ng tukso. Kung gusto mong magkaroon ng anak, bulong ni Mercedes, halos hipan lang ng hangin, sa akin mo makukuha ang tulong. Napasinghat si Gemma, nanlamig ang balat. Anak? Joseph, huwag kang maniwala. Hindi yan tulong, bitag yan. Biglang sumulpot si Buknoy sa may bintana, parang aninong gumapang mula sa dilim. Kuya, ate huwag niyo siyang paniwalaan. Nagulat silang tatlo. Lumapit si Mercedes, ngunit mabilis na humakbang si Buknoy papasok, dala-dala ang isang maliit na sako. Binuksan niya iyon, at nagkalat ang asin sa sahig sa harapan ng mag-asawa. Proteksyon, bulong ng bata. Habang hindi pa siya lubusang nagbabago. Tumawa si Mercedes, malamig, mahaba, parang halakhak ng uwak. Bata ka pa para intindihin ang mga bagay na ito. Huwag kang makialam. Pero hindi umurong si Buknoy. Tinitigan niya si Gemma. Kung may lakas ka, ate ikaw ang makakabawi sa kanya. Umupo si Joseph, nanginginig. Gem, mahal gusto kong maniwala sa'yo, pero nabitin ang salita niya at tumulo ang luha. Ang sakit. Ang sakit ng lahat. Baka totoo ang sinasabi niya. Baka sa kanya nga ang sagot. Hinawakan ni Gemma ang mukha ng asawa, pinilit siyang tignan sa mata. Joseph, pakinggan mo ako. Hindi ko kailangan ng anak para maramdaman kong buo tayo. Ang kailangan ko, ikaw. Kung mawala ka, anong silbi ng lahat? Sandali silang natahimik. Naging musika ang tibok ng ulan sa bubong, at ang mabigat na hinga ni Joseph. Ngunit sa gilid ng silid, nakatayo si Mercedes, nakangiti, tila nag-aabang ng tamang sandali para tuluyang sunggaban ang kanyang biktima. Sumilip si Buknoy sa labas ng bintana. Palubog na ang araw, sabi niya. Kapag dumilim ng tuluyan, hindi na siya magtatago sa anyo ng tao. Kinilabutan si Gemma. Ano nang ibig mong sabihin? Tunay na anyo niya, sagot ng bata, diretsyo ang mata. Aswang. Nagnitngit ang ngiti ni Mercedes. Sa liwanag ng huling sinag ng araw, lumantad ang matutulis niyang ngipin, hindi pa ganap pero sapat para ipakita ang katotohanan. Hindi niyo na ako matatakasan, Anya. Sa gabing ito, may makukuha ako at hindi ako alis ng gutom. Napasigaw si Joseph, napahawak sa ulo. Para bang may dalawang boses na nagbabanggaan sa kanyang isipan. Isa'y malambing na tinig ni Gemma, isa'y makamandag na bulong ni Mercedes. Joseph, halos umiiyak si Gemma, nyugyog ang balikat ng asawa. Labanan mo siya. Huwag mong ibigay ang sarili mo. Bakit mo ako lalabanan? Sabat ni Mercedes, mabagal ang hakbang papalapit. Ako lang ang makakapuno ng kulang. Ako ang makapagbibigay ng hinahanap niyo. Nanginginig si Joseph. Gusto ko lang maging buo tayo, buong pamilya, bulong ni Mercedes. Buong pagmamahal, sagot ni Gemma, mas malakas, halos sumisigaw. Joseph, pakinggan mo ako, hindi tayo kulang. Hindi ka kulang. Ikaw ang tahanan ko. Biglang pumutok ang lampara, nagdilim ang buong kubo. Ang tanging liwanag ay mula sa nagbabagang mga mata ni Mercedes. Narinig nilang umuugong ang kanyang boses, hindi na parang tao kundi parang libo-libong bulong mula sa ilalim ng lupa. Niyakap ni Gemma si Joseph, itinulak siya papasok sa bilog ng asin na ikinalat ni Buknoy. Nang sumubok si Mercedes na lumapit, sumiklab ang hangin, parang may pumipigil. Ngunit mumiti siya, mas malupit. Hindi niyo ako kayang ikulong sa asin magpakailanman.
Nagsimulang kumawala ang pintuan at dingding ng kubo, parang may hangin na humahampas mula sa lahat ng direksyon. Ang mga bote at dahon ay nagliliparan, at ang mga palamuti sa dingding, buntot pagi, bawang, ay isa-isang natatanggal. Gemma, sigaw ni Joseph, nanginginig. Kung hindi ko siya malabanan, baka ako mismo ang gumawa ng masama sa'yo. Hindi mo ako masasaktan, sigaw ni Gemma, yakap siya ng mahigpit. Mas malakas ang pagmamahal natin kaysa sa bulong niya. Ngunit ramdam ni Joseph ang panghihina. Dumudugo ang ilong niya, nanginginig ang katawan. Ang dayuma ay humihila sa kanyang puso, sinisira ang kanyang sariling pagnanais. Sa labas, nagsisimula ng sumikat ang buwan, bilog, maputla, parang matang nakatingin sa kanila. Si Mercedes, nakataas ang kamay, unti-unting nagbabago ang katawan. Ang kanyang balat ay kumikiskis, nagiging kulay abo, ang kanyang mga kuko, humahaba, kumikislap na parang bakal. Hawak ni Gemma ang kamay ni Joseph, hawak ni Buknoy ang maliit na sako ng panlaban. Ang paligid nila ay umiikot, parang bumubulusok sa isang bangungot na walang gisingan. Ngayong gabi, bulalas ni Mercedes, habang unti-unti nang nagiging halimaw ang kanyang mukha, pipiliin mo, Joseph, ako o siya. At sa pagpili mo, magsisimula ang bagong buhay. Nagtagpo ang mga mata ni na Joseph at Gemma, luhaan, desperado. At sa sandaling iyon, alam nilang ang susunod na hakbang ay hindi na basta laban para sa kaligtasan, kundi laban para sa kanilang pagmamahalan. At sa pagputok ng huling kidlat, tuluyang lumitaw ang tunay na anyo ng halimaw. Nagngangalit ang hangin sa loob ng kubo, parang mga kaluluwang nagsisigawan mula sa ilalim ng lupa. Ang mga dingding ay yumanig, at ang apoy ng gasera ay namatay, iniwan ang lahat sa dilim na tanging kidlat ang nagpapailaw. Si Mercedes ay hindi na tao. Ang kanyang balat ay kulay abo, kumikintab na parang tuyong kaliskis. Ang mga mata niya ay pula, kumikislap, at ang kanyang bibig ay punang matutulis na ngipin na tila hindi na magkasya sa kanyang bibig. Sa bawat hakbang niya, umuugong ang sahig, parang tumitibok na puso ng halimaw. Ngayon, Joseph, ungol niya, mababa at malalim ang boses, pumili ka. Ang babaeng hindi ka mabibigyan ng anak o ako, na kayang punuin ang kulang. Napahawak si Joseph sa ulo niya, halos mabaliw. Nakaluhod siya sa loob ng bilog ng asin na inilatag ni Buknoy, ngunit ramdam niyang lumalakas ang hila ng dayuma. Nakikita niya ang dalawang mukha, si Mercedes, mapang-akit at mabangis, at si Gemma, umiiyak ngunit matatag. Joseph, huwag, sigaw ni Gemma, halos mawalan ng boses. Hindi anak ang magpupuno sa atin, tayo ang buo. Ngunit ang boses ni Mercedes ay parang alon na paulit-ulit na bumabalik. Hindi ka niya kayang bigyan ng hinahanap mo. Ako lang. Ako ang sagot. Ako ang ilaw sa dilim. Napaluha si Joseph. Ramdam niya ang bigat ng pangarap nila, ang mga gabing nagbilang sila ng araw, umaasa sa biyaya. Ang pangarap ng isang tahanan na puno ng tawa ng bata. Pero ano ang halaga ng lahat kung mawawala ang pag-ibig na ito? Mabilis na lumusob si Mercedes, lumundag sa ibabaw ng bilog ng asin. Kumidlat. Saglit siyang nasunog ng liwanag, ngunit itinuloy ang hakbang. Napaatras si Buknoy, hawak ang sako, nagpakawala ng asin, ngunit natamaan lang ang braso ng halimaw. Walang makakapigil sa akin, sigaw ni Mercedes, umalinggaw ang boses hanggang gubat. Sinunggaban niya si Gemma, itinapon sa dingding. Bumagsak si Gemma, napasigaw, ngunit agad siyang gumapang pabalik, kahit duguan ang labi. Joseph, sigaw ni Gemma, luhaan, nanginginig ang tinig. Kung mahal mo ako, lumaban ka. Hindi ako bibitaw sa'yo, kahit anong mangyari. Tumayo siya, humawak sa basag na kahoy na nahulog mula sa bubong, at hinarap si Mercedes. Kung gusto mo siya, kailangan mo munang dumaan sa akin. Naggitngit ang halimaw, sumugod muli, ngunit sa isang iglap, sinaksak ni Gemma sa balikat gamit ang kahoy. Umalinggaw ang sigaw ni Mercedes, matinis, parang sigaw ng sanggol at baboy na pinagsama. Ngunit hindi siya bumagsak. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Joseph. Dumudugo ang ilong, nanginginig ang katawan, ngunit sa kanyang mga mata, may liwanag na muling sumiklab. Mercedes, sigaw niya buong lakas. Hindi kita pinili. Hindi kita kailanman pipiliin. Umuga ang hangin, parang may nabasag na kadena. Napaatras si Mercedes, nanginginig, ngunit mas lalong nagalit. Kung hindi ikaw ang sakin, mamamatay kayong dalawa. Lumipad si Mercedes patungo kay Gemma, nakabuka ang bibig, handang punitin siya. Ngunit sa huling segundo, tumalon si Joseph, isinangga ang sarili.
Tumama ang mga kuko ng halimaw sa kanyang likod. Pumulandit ang dugo. Napasigaw si Gemma. Ngunit sa halip na bumagsak, hinawakan ni Joseph ang katawan ng halimaw at sumigaw, "Hindi mo kailanman makukuha ang puso ko." Sa iglap na yon, itinapon ni Buknoy ang huling laman ng sako, asin at bawang diretsyo sa bibig ni Mercedes. Kasabay ng sigaw ni Gemma na itinusok ang kahoy sa kanyang dibdib. Nagliyab si Mercedes, hindi sa apoy kundi sa sariling sigaw. Ang kanyang balat ay nagbitak, ang kanyang mga mata ay nagdilim, at ang kanyang katawan ay unti-unting nag-abo. Bago tuluyang bumagsak, nakatingin siya kay Joseph. "Kung hindi ako, wala kang anak, wala kang tagapagmana," at sa huling hininga, sumabog ang kanyang katawan sa alikabok at usok, kumalat sa paligid na parang abo ng bangkay. Bumagsak si Joseph sa sahig, hingal, duguan, halos mawalan ng ulirat. Agad siyang nilapitan ni Gemma, niyakap ng buong lakas, hindi alintana ang dugo. "Joseph, mahal ko, huwag kang mawawala. Nandito ako." Umiyak siya, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa takot na baka mawala ang lalaking iyon na siyang buong mundo niya. Mahina ang boses ni Joseph, halos pabulong. "Hindi ako sumuko, pinili kita." At doon, bumagsak ang kanyang ulo sa balikat ni Gemma. Tahimik ang kubo. Ang hangin ay unti-unting humina. Ang gabi ay tila muling nagbalik sa normal na katahimikan, maliban sa malungkot na huni ng mga kuliglig. Si Buknoy, nakatayo sa sulok, pinunasan ang mga luha sa kanyang mata. "Tapos na," sabi niya mahina. Pero hindi ito ang huli. Niyakap ni Gemma ang asawa, hinahaplos ang buhok nito, habang dumadaloy ang dugo sa kanyang mga palad. At sa labas, ang buwan ay bilog na bilog, nakatingin pa rin sa kanila, parang walang tapos na laban, kundi isang simula. Tahimik ang kubo matapos ang halakhak ng halimaw na napawi sa abo. Ang hangin, na kanina'y mabigat at nakakasakal, ngayon ay banayad na, parang buntong hininga ng kagubatan matapos ang mahabang gabi ng unos. Si Gemma, nanginginig ang katawan at nanlalambot ang mga tuhod, ay niyakap si Joseph na nakahandusay sa banig. Mainit ang dugo sa kanyang palad, ngunit mas mainit ang tibok ng dibdib ng asawa na pilit pang lumalaban. "Joseph, mahal, huwag kang bibitaw," bulong niya, halos walang boses. Dumilat si Joseph, nanlalabo ang paningin, ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang liwanag na matagal nang nakatago. "Pinili kita sa lahat ng oras, ikaw ang tahanan ko." Tumulo ang luha ni Gemma, bumagsak sa pisngi ng asawa, parang selyo ng pangakong hindi mabubura. Tahimik na lumapit si Buknoy, dala ang isang maliit na tela. Pinulot niya ang abo na naiwan ni Mercedes, inilagay sa loob ng supot. "Bakit mo kinukuha yan?" tanong ni Gemma, may takot sa tinig. Para hindi na siya bumalik, sagot ng bata, malamig at tuwid. Pero hindi lahat ng abo ay natutulog. May mga multo ng gabi na palaging nagmamasid. Napatitig si Gemma sa bata. Maliit ang katawan niya, ngunit ang mga mata nito ay parang tumanda na sa dami ng nakita. "Salamat," mahina niyang bulong. Ngumiti si Buknoy, ngunit mapait, halos hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa wakas, pumutok ang unang sinag ng araw. Ang gubat na kanina ay parang hukay ng bangungot ay nagbago ng anyo, may mga ibong nagbalik ng awit, at ang hangin ay sariwa, parang walang nangyaring madugo. Tinulungan ni Buknoy si Gemma na igapang palabas si Joseph, hanggang sa marating nila ang kalsada kung saan nakaparada pa rin ang kanilang sasakyan. Wasak ang makina, pero sa ilalim ng liwanag ng araw, kahit ang kalawang ay mukhang biyaya. Umupo silang tatlo sa gilid ng daan. Tahimik, pagod, ngunit buhay. "Hanggang dito na lang ako," wika ni Buknoy, nakatingin sa kanila. "Hindi ako pwedeng sumama sa inyo." "Pero paano ka?" sisimulan sana ni Gemma, ngunit mumiti lang ang bata. "Bantay lang ako dito. Hindi ako umaalis. May darating pang iba at kailangan kong nandito ako." Napatahimik si Gemma. Gusto niyang yakapin ang bata, ngunit parang may tabing sa pagitan nila, isang paalala na hindi lahat ng buhay ay pag-aari natin. "Maraming salamat," bulong niya. Ngumiti si Buknoy, tumalikod, at unti-unting naglaho sa gilid ng gubat, parang usok na hinipan ng hangin. Dinala ni Gemma si Joseph sa ospital matapos makiusap sa mga dumaan na truck. Sa mga araw na lumipas, dumaan siya sa operasyon, dugo, at gamutan. Mabagal ang paggaling, ngunit lumalaban. Isang hapon, habang nakaupo si Gemma sa tabi ng kama, nagmulat ng mata si Joseph. Mahina ngunit malinaw ang kanyang boses, "Nandito ka pa rin." Ngumiti si Gemma, may luha sa mata. "Saan pa ba ako pupunta?
Nagkatawanan silang mahina, halos bulong, ngunit iyon ang unang tawanan matapos ang bangungot. Inisip niyang hangin lang. Ngunit nang tumingin siya, may nakita siyang abo na parang usok, pumapaitaas at unti-unting naglalaho. Hinawakan niya ang kamay ni Joseph, mahigpit, parang takot na kung bibitaw ay babalik ang lahat. Wala na siya, bulong ni Joseph kahit nakapikit. Huwag kang matakot. Tumango si Gemma, ngunit hindi niya maiwasang isipin, kapag may abo, laging may apoy na maaaring muling sumiklab. Kinabukasan, magkahawak kamay silang lumabas ng apartment. Mainit ang araw, puno ng ingay ng lungsod, at may amoy ng bagong tinapay mula sa panaderya sa kanto. Parang karaniwang araw lamang. Ngunit sa bawat hakbang, ramdam nila ang bigat ng mga alaala ng gabi sa kubo, at ang liwanag ng araw na nagsasabing may bagong simula. Hindi sila perpekto. Hindi sila buo ayon sa sukatan ng iba. Ngunit sa kanilang dalawa, sa kanilang sugat at halakhak, sa kanilang pagpili sa isa't isa, naroon ang isang tahanan na hindi kayang gibain ng kahit anong dilim. At sa huling sandali, bago sila tuluyang lumayo, lumingon si Gemma sa langit at bumulong, kung anuman ang naghihintay